Mukhang ewan ka na. Amen? Allah, sige, bahala kayo sa buhay niyo. In the Old Covenant, people call Him Lord. Sa lumang tipan, tinatawag siya ng tao na Lord. They call Him God. Tinatawag siyang Diyos. But when Jesus came, Jesus called Him Father. Ano ha? Kaya alam niyo ba, when we talk about it, na minsan tinatawag, ay si God, yeah. Ako hindi ako against doon. Yan yan. Pero meron akong tuturo sa inyo. Sa Old Testament, when they call Him God, it talks about a distance. Naka-distance yung malayo. Kaya ano yung sabi ng kanta? From a distance, God is watching us. God is watching us. But when Jesus came, He called God as His Father. Hindi niya tinawag na Diyos ang Diyos, kundi tinawag niya ang Ama. It talks, when we call Him Father, it talks about relation, intimate relationship with Him. Yan yung difference. Kaya ako mas prefer ko yung pag tinatawag ang Diyos yung Father. Thank you, Father. Thank you, Father God. Kaya lang kasi minsan nasanay na tayong sabi ni God, parang friend mo lang si God, ano? Sabi ng Father God. Try nyo ano yan, i-meditate. Na. Sa unang panahon, they call Him Jehovah, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. They call Him El Shaddai. But when Jesus came here on earth, He called Him Father. Siya lang yung tumawag ng Ama. Why? Kasi meron silang intact, intimate relation. Meron siyang relasyon. Diba? Pag mahal mo yung isang siya, minsan nga may ano ka pa eh. Ang tawag mo sa akin, Kap, ano yan? Honey Buns, gano'n. Ay, Honey Buns, kumain ka na ba? Ay, cupcake, ganyan. Ano pa? Ay, fruit cake, gano'n. Pag nag-aaway na, ano na? Wala kasi si CJ dito eh. The only time that Jesus called Him God was on the cross. Yung isang panahon lang at pagkakataon lang at tinawag ni Jesus na Diyos ang Diyos ay nung siya ay nasa ibabaw ng cross. Ano yan? Sabi niya. Matthew 27 verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? Minsan lang tinawag ni Jesus ng Diyos ang Diyos. Kailan? Nung mamamatay na siya sa cross. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako? Sabi ko kanina, pag ang Diyos, it means, they call Him God, it means a distance. Malayo. Kasi Panginoon siya, Diyos siya, tayo ta. Pero lagi yung tatandaan, yung Diyos na yon nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus upang humanap ng mga anak. Amen. Hindi alipin. Sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Mamatay na siya. Jesus was forsaken that time, doon sa cross, so that you and I, sabihin mo, you, sa katabi mo, you and I can call Him our Father. Diba? Kinalimutan ng Diyos si Jesus during that time. Nagdilim ang lupa, ang kalangitan nagdilim. Meaning to say, ayaw makita ng Diyos yung paghihirap ni Jesus. Pinakpan yung kanyang mata. Kasi during that time, Jesus was the sin Himself. Siya yung naging kasalanan.
Kung naging kasalanan siya sa krus, tinalikuran siya ng Diyos upang ikaw. Kita niyo ha, nung si Jesus ay nasa krus, at talikuran siya ng Ama, alam niyo po ba, ang finger po yun, tinalikuran na, di ba, ito si Jesus, naghihirap sa cross, tinalikuran siya ng Ama, kasi gusto niya siyang iligtas eh. Kaya lang kung ililigtas siya, tayo ang hindi maliligtas. Kanya? Kaya kinakailangan niyang pabayaan si Jesus. Kanya, pinabayaan niya si Jesus during that time. Yung kamay niya. God was inviting us to come to Him. Habang kinakalakdan niya ang Panginoong Jesus, yung kanyang dalawang kamay naghihintay sa pagbabalik ng tao para sa Diba? Amen? Tinalikuran niya Jesus upang tayo mayakap niya. Gaano kabuti ang Diyos? God is good. Sobra. Grabe. Grabe. One more time. God is good. Grabe. Wow. Diba? Oh. Jesus was forsaken that time so that you and I today can call His Father as our Father. God is not looking for a servant today. The last part. He is seeking His sons and daughters who will worship Him in spirit and in truth. Now, others. Kaya sa lahat po nang narito ngayon, minsan, dumaan tayo sa buhay natin na hindi natin siya ganong naranasan. Hindi natin. Alam niyo ba, sabi ko, lagi kong sinasabi, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay buhay. When I was at your age, kasi naglingkod ako sa Diyos, 17 years old ako, 18. May mga karanasan ako noon na nung hindi ko pa siya ganong kilala at nung nag-umpisa na akong makilala siya, sabi ko, kung totoong may Diyos, kasi tayo nilikha tayo ng Diyos eh, kung totoong may Diyos, kasi during that time hindi maganda yung nararanasan ko sa magulang ko. No, nakaranas ako ng parang akala ko nun ampon ako eh, kasi parang masungit sa akin sila. Pero hindi naman pala sila masungit. Ang totoo nun, ako yung makulit. Ako yung matigas ang gulo. Kaya may mga pagkasabi ko, kung totoong may Diyos, bakit ganito ako, ganito ba? Sabi ko, kung ako nilikha ng Diyos, ang mundo rin, sino ang lumikha sa Diyos? Ay tanong ko. Alam niyo ba ang Diyos ay Diyos? For power, wala nang makakahigit sa Kanya. Hindi ko mapaniwalaan nung natotoong may Diyos kasi hindi naman nahawakan eh. Pag sumisimba ka, wala namang Diyos na ano doon. Pero one time, may karanasan ako na hindi pa ako pastor noon, nagsisimula, parang kagaya niyo lang doon. Na yung, alam niyo yung bangungot? Alam niyo yung bangungot? Pag sinabing bangungot, minsan hindi ka na nagigising. Pag namamatay na minsan ay nakitulog kami sa isang bahay ng kapatiran, siguro mga ano na yon, mga alas 2 ng madaling araw, nakatapat kami doon sa may ganitong bumbilya. At naririnig ko yung, kasi bagong, yung anak niya, yung baby niya, yung siguro mga nasa 1 month or 2 months. So naririnig ko yung, pag dumididi yung bata, may tunog eh. Mga ganon. Kasi yung bahay nila ay, alam niyo sa wali, ay yung parang bamboo siya, yung dingding. Tapos dito kami sa baba, andun sila sa second, sa taas ng konti. Ay kaya kami nung kasamahan ko na kapatid. Tapos naririnig, ibig sabihin, gising ako. Gising ako. Kaya lang, parang pagod katawan ko, tapos doon sa parang panaginip, pero alam ko gising ako eh. Sinakal ako.
At sabi ko, ito'y bangungot. Sa mind ko, ito'y bangungot. Nasabi ko, nag-pray ako sa Lord, Lord, ibangon mo ako at i-rebuke ko ito, sasabayin ko itong spirits na ito. Alam niyo, napabangon ako. And then, nakapikit nga ako. Cast out ako, nag-review ako kasi hindi pa naman nakapastor. Sabi ko, I rebuke all this foul spirit, this demon spirit. Sinasabay ko itong mga spiritong ito. Alam niyo, yung spiriters, dinig ko talaga yung takbuhan nila, ang dami. Ang dami. Kaluskusan. Yung likod kasi ng bukid na yun, na malawak. Diba? Dahil dun sa doubt ko na yung nagsisimula ko lang, may Diyos kaya talaga gano'n. And then, kinabukasan, yung tinulugan namin na pamilya, na ano siya, ang tawag doon ay oppress, yung parang sinapian, nalilisik yung mata. Actually, ano yun eh, kamag-anak ni Mrs. ko yung tiyahin niya. Pinsan ng nanay. Nung pumasok ko sa bahay na, sabi niya, Ogie, kilala kita, sabi niya. Kasi ang pangalan ko po sa amin ay Ogie. Ogie the Ogie. Kilala kita, sabi niya. Yung babae na yun, hindi yun nagtatagalog. Pure Ilocano siya. Pero that time, nung nagtagalog siya, diretso yung Tagalog, walang accent ng Ilocano. Sabi niya, Ogie, kilala kita. Alam niyo, yung boses na yun, yun yung sumakal sa akin nung gabi na espiritu. Niya, sabi ko, kilala ko yun. Alam niyo, nung nagsimula yun, alas 9 ng umaga, na-deliver siya doon is siguro mga 7 or 6 ng gabi. Ganun katagal na nanlilisik yung mata. Ganyan kaya ako sinasabi, kung mayroong masamang espiritu, doon ako nag-ano na mayroong Diyos. Kasi yung espiritu na yon, nakas out doon. At hindi lang isang beses mga kapatid, marami kaming karanasan ko. At doon ko napatunayan, mayroong demonyo, at kung mayroong demonyo, higit sa lahat, mayroong Diyos. Doon ako nagsimulang lumalim sa Panginoon, binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, tuloy ang dire-diretsyon, hanggang sa naging pastor na. Kaya ngayon, ako nagsasalita ako dito, ang Diyos hindi nahahawakan, pero ang Diyos nararamdaman. Kung ang buhay mo punong-puno na ng problema, wala ka nang mapuntahan, ang Diyos hindi siya maramot. Pag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, sasagot siya. Kung meron kang pagsubok na dinaraan, merong problema, ang Diyos naririnig. Grabe ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. At ito yung kaugnayan gusto namin maintindihan nyo mga kapatid, mga kabataan. Merong Diyos. At ang Diyos na ito, God is not looking for a servant. He is looking for a son. Anak yung hinahanap niya. At alam kong isa kayo doon. Hindi aksidente na napunta kayo rito. Hindi nagkataon na ito'y nangyari ngayon. Thank God sa buhay ni Ate Cathy, ginagamit siyang instrument upang yung kanyang nararanasan ngayon. Alam niyo si Ate Cathy, hindi ganyan dati. No? Si Ate Cathy ay hindi ganyan dati. At hindi ganyan dati si Ate Cathy. No? Meron siyang religion, but yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, siguro ganun lang. Kung ganyan ang pagkakilala mo sa Diyos, ganyan din ang magiging buhay mo. I-define ka ng kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay gano'n, magiging ganun din kalawak ang blessing, ang pabor ng Diyos. Nakadepende yan sa iyong pagkakilala sa Diyos. Gusto niyo bang makilala ang Panginoon? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang Diyos, alam niyo, yung Diyos na sinasabi namin sa inyo, yan, marami dito.
pinalaki tayo ng relihiyon